Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang pyesa natin ngayon, octopus na pointillism. Sa pyesa na to, medyo nakailang lapat tayo ng stencil dito kasi medyo nagkaroon ng pagbabago kasi si client parang gusto niya medyo malaki na size yung gagawin natin. Yung una kasing print ko, medyo maliit. So nag-request siya na baka pwedeng i-adjust pa yung size na medyo malaki. Yung sa shoulder niya, medyo itaas pa ng konti. Tapos sa ibabang part, gusto niya lumagpas ng konti dun sa may bandang siko. So dahil A4 size lang yung papel na ginagamit natin sa pagpiprint, ginawa ko, hinati ko yung design sa dalawa, tsaka ako pinrint para makuha ko yung tamang size na gustong ipagawa ni client. So ganun ginawa ko, hinati ko sa dalawa yung design, tsaka ako inilapat ng dalawang lapat. Kasi mahirap siya ilapat ng buo. Kailangan nahahatiin mo talaga siya dahil nga dun sa part ng shoulder, medyo kurbada dyan, bilugan. Mahirap talaga maglatag ng stencil dyan. Kailangan may tamang diskarte para gawin yun, yung paglalapat doon. Kasi talagang madideform yung pinaka-design. Bali, pag nagpo-pointillism ako, 5 volts lang yung ginagamit natin na bolts. Tapos 5RL lang yung needle na gamit natin. Doon naman sa mga line, ang gamit natin dyan is 7RL. Pero dito sa shading na pointillism, 5RL po yung ginamit ko. Tapos 5 volts lang siya. Tapos ganyan lang po yung hagod ko, parang cross hatching. Pag hagod ko ng ganyan, i-cross ko naman yung susunod na hagod para medyo masiksik ko yung ibang part na kailangan siksikin ng kulay. Dahil konti lang yung pumapasok na ink sa loob dahil nga pointillism yung shading na ginawa natin. So kailangan balik-balikan natin para makuha natin yung tamang kulay na kinokopya natin. Bali dito, nagkaroon ulit ng pagbabago. Gusto ni client na dagdagan ko daw yung mga tentacles o yung mga galamay ng octopus na ginagawa natin. Okay lang din naman na dinagdagan namin yung mga galamay kasi parang anong nangyari, humaba lang yung mga galamay niya. Parang hindi naman siya madami tignan. Parang anong nangyari, humaba lang yung bawat galamay tapos umikot-ikot lang dun sa braso niya. Kasi sa pagkakaalam ko, 8 lang yung bilang ng galamay ng octopus. Pero ang gusto niya mangyari naman, parang nakatihaya naman yung mga sucker, yung parang butas dun sa galamay ng octopus, yun yung pinadagdag niya. Sa pagkakataon na to, gumamit ako ng 11RS kasi ang gusto niya mangyari, itim na itim yung pinakagalamay na nakatihaya. Kaya ginamitan ko na siya ng 11RS para masiksik na siksik yung tinta na maipasok ko dun sa galamay niya kasi gusto niya nga itim na itim. So yun, may pagbabago na namang naganap. Nagpadagdag uli si client ng isa pang galamay, tapos dun banda sa ulo niya, pinabago niya, pinalagyan niya ng parang kaliskis yung pinaka ibabaw ng ulo nung octopus. Tapos yung tenga niya, pinalitan din namin yung itsura ng tenga niya. Hindi na namin sinunod yung nasa design. Basta kada may pinapabago siya, tinitignan ko muna kung okay yung idea niya, pinag-aaralan ko muna. Tapos tsaka ako sasabihin sa kanya kung okay, pwede namin gawin, pwede namin baguhin. Pero kung sa tingin po natin na hindi naman okay yung idea na naiisip niya, paliwanag din natin sa kanya na baka ganito, baka pumangit, baka masyadong OA na yung kalabasan ng tattoo. Parang nagsasanib persa kayo. Kumbaga, ito yung idea niya, tapos may idea ka din, may suggestion ka. Para kung ano man yung maging resulta, walang magiging sisiyan sa uli. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw. Peace out.